Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 1. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang kahulugan ng mga salitang magkasing kahulugan. Pangalawa, na ibibigay ang sanhi at bunga mula sa kwentong bayan. Pangatlo, nakabubuo ng maikling talata gamit ang payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa mga pangyayari sa teksto. At pang-apat, nababasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Mga bata, tingnan ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ano ang maaaring mangyari batay sa ipinapakita nito. Ngayon ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Una, madali mo bang nahulaan ang maaaring mangyari batay sa mga ipinakitang larawan? Pangalawa, paano mo nahulaan kung ano ang naging bunga ng pangyayaring inilalahad ng larawan? Nakaranas ka na bang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Nasubukan mo na bang makasakit ng damdamin ng iba? Ngayon ay magkaroon ng pagbabahagian sa klase. Halimbawa, napagalitan ako ng aking nanay dahil sa labis na paggamit ng cellphone. Ngayon ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap at ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Una, ginaw na ginaw si Carla pagkatapos mabasa ng malakas na ulan sa daan. Pangalawa, ugaling mag-impok ng pera ni Andoy dahil gusto niyang bumili ng bagong cellphone. Pangatlo, hindi inaasahan ni Joanna ang pagbuhos ng malakas na ulan kaya siya ay nabasa. Pang-apat, magkasalong kumain ang nanay at tatay ni Arman. At pang-lima, mahalaga ang bawat butil ng bigas kaya iwasan natin na mag-aksaya ng kanin. Ngayon ay magbasa tayo ng isang kwento. Ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbasa ng malakas? Ating basahin ang kwento tungkol sa silanggam at si Tipaklong. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog, at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan.
Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok tok tok, nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali ay magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon, ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Ngayon mga bata, sino ang magkaibigan sa kwento? Habang maganda ang panahon, ano ang nais na gawin ni Langgam at ni Tipaklong? Bakit nag-iimbak ng pagkain si Langgam? Pang-apat, paano tinulungan ni Langgam si Tipaklong nang sumapit ang tag-ulan? Pang-lima, kung ikaw si Langgam, tutulungan mo rin ba si Tipaklong? Pang-anim, sa palagay mo, ano kaya ang maaaring mangyari kay Tipaklong kung hindi siya tinulungan ni Langgam? Pang-pito, mabuti ba ang ginawang paghahanda ni Langgam? Bakit? At pang-walo, ano sa palagay mo ang gagawin ni Tipaklong sa panahon ng tag-araw matapos ang kanyang naging karanasan? Ngayon mga bata, suriin ang diagram. Alin ang sanhi sa dalawang pangungusap? Ang sagot, hindi nag-iimpok ng pagkain si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang nagsasaad ng dahilan ng pangyayari. Alin sa sumusunod ang bunga? Ito ay nagutom si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang kinalabasan ng unang pangyayari. Ngayon mga bata, suriing muli ang diagram. Alin ang sanhi mula sa dalawang pangungusap at bakit? Alin naman ang bunga sa dalawang pangungusap? Bakit? Ang sanhi ay dahilan ng isang pangyayari. Ito ay kadalasang ginagamit ang salitang dahil sa paglalahad ng sanhi. Ang bunga naman ay kinalabasan ito ng isang pangyayari. Kadalasan, pinapangunahan ito ng salitang kaya. Matapos na maging mahusay sa pagtukoy ng sanhi at bunga, sumulat ng maikling talata na naglalahad ng saloobin o opinyon kaugnay sa pagiging maagap bilang paghahanda sa panahon ng kagipitan. Ang bawat gawain ay may kaakibat na sanhi at bunga. Ngayon naman ay punan ang diagram ng sanhi at bunga batay sa mga pangyayari sa pangungusap. Narito ang ikalawang gawain. Tingnan ang mga larawan at ibigay ang mga sanhi o bunga na ipinapahiwatig nito.
Narito naman ang isang interaktibong gawain na may kaugnayan sa aktwal na buhay. Mga bata, kompletuhin ang sumusunod na mga pangungusap. Pagtukoy ng sanhi at bunga. Isulat sa patlang ang titik S kung ang may salungguhit ay tumutukoy sa sanhi at B kung ito ay tumutukoy sa bunga. Ngayon naman ay salungguhitan ang sanhi at bunga batay sa nakasaad sa patlang bago ang bilang. Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 2. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto gamit ang pang-angkop. Pangatlo, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Pang-apat, naisusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. Panglima, nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Mga bata, suriin ang mga larawan. Bilang mabuting mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa bansa? Isulat ang iyong sagot sa nakalaan na patlang. Una, alin sa mga larawan ang nakita na ninyo? Ilarawan ito. Pangalawa, ano ang ginagawa ninyo kapag kayo ay napadako sa sumusunod? Lumang simbahan, mahabang daan o highway, pedestrian lane, tamang babaan at sakayan, at pamilihang bayan o palengke. Pangatlo, paano ka makatutulong upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa batas sa mga nabanggit na lugar? Basahin ang mga salitang may naka-highlight at may kaugnayan sa mga sinuring larawan at pariralang ginamit. Una, lumang simbahan. Pangalawa, mahabang daan. Pangatlo, tamang babaan. Pang-apat, malinis na daan. Panglima, pamilihang bayan. At kung aalisin ang mga bahaging naka-highlight, ano ang kalalabasan? Maayos mo bang nabigkas ang mga ito? Ano ang gamit ng mga salitang na, ng, at G? Tandaan mga bata, ang mga salitang ito ay ginagamit upang pag-ugnayin ang dalawang salita o parirala sa isang pangungusap. Ito ay madalas gamitin sa mga kwento at usapan. Ngayon naman ay bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words na ang, ng, na, ni, at na ginamit sa kwentong Ang Langgam at Ang Tipaklong. Mahalaga ang mga salitang ito dahil ito ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin ang iba pang mga salita, parirala at mga pangungusap. Ngayon mga bata, basahin ang maikling tula. Si Inong Pilipino.
Ako si Ino na isang Pilipino, mabuting mamamayan, tapat sa bayan. May mahusay na namumuno mula sa matatapang na ninuno. Mapagpalang Diyos ang gabay, hangad ay maunlad na buhay. Mga bata, tungkol saan ang kwento? Ano ang mga katangian ni Ino na nabanggit sa tula? Paano niya inilarawan ang kanilang bayan? Ano ang tawag sa mga bahagi ng salita na naka-highlight? At ano ang nagagawa ng mga salitang ito sa kabuuan ng pangungusap? Basahin muli ang mga salitang nakasalungguhit sa tulang Si Inong Pilipino. Ano ang inyong napansin? Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan nito. May tatlong uri ang pang-angkop at ito ay ang na, nang at gi. Ang na ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Halimbawa, tapat na pinuno, malinis na hangin. Ang nang naman ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos ng patinig. Isa itong salitang ikinakabit sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, lupang hinirang, tatlong bituin. Ang G ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa letrang N. Ikinakabit ito sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, bayang magiliw, lupaing tahimik. Gamit ang mga larawan, piliin ang tamang pang-angkop na ng or nang at G na dapat gamitin sa parirala. Ngayon naman ay isulat sa patlang ang tamang pang-angkop na nang at G na dapat gamitin sa pangungusap. Lagyan ng wastong pang-angkop ang sumusunod na salita. Pagkatapos, ayusin ito upang makabuo ng isang simpleng talata. Ngayon naman ay isulat ang tamang pang-angkop na nang, na at G sa patlang. Mga bata, bumuo ng maikling talatang naglalarawan ng sariling karanasan tungkol sa mga sumusunod. Pagsunod sa batas trapiko, pagmamahal sa bansa. Gumamit ng pang-angkop sa pagbuo ng talatang naglalarawan. Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 3. Layunin, pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang kahulugan ng mga salitang magkasing kahulugan. Pangalawa, naibibigay ang posibleng wakas ng kwentong bayan. Pangatlo, nakabubuo ng maikling talata gamit ang payak na pangungusap sa pagpapahayag ng reaksyon sa mga pangyayari sa teksto. At pang-apat, nababasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1 to 5 ang maliit na kahon na nasa larawan. Ilahad sa klase ang nabuong kwento. Nagawa ba ninyo ng maayos ang gawain? Ano ang ipinapakita ng mga larawan?
Ano ang mangyayari kung hindi natin susundin ang batas trapiko? Ikaw, sa paanong paraan ka pumapasok sa paaralan? Ilahad ito sa iyong katabi. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba sa nakita sa larawan? Mga bata, pagtambalin ang mga salitang magkasing kahulugan at gamitin ito sa isang pangungusap. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento. Ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbabasa ng malakas? Ating basahin ang kwento tungkol sa ang kalabaw at ang kabayo. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras, nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kesa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo naman, kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo, naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal, ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Mga bata, sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa sitwasyon ni kalabaw? Ano ang iyong saloobin sa ginawa ni kalabaw o ni kabayo? Pang-apat, ano ang naging wakas ng kwento? Pang-lima, nasiyahan ka ba sa wakas ng kwento? Ibahagi sa klase. At pang-anim, kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong wakas ang ilalapat mo sa kwento? Ngayon ay lapatan ng karugtong na kwento ang wakas na iyong unang nailapat. Isalaysay ito sa klase. Tandaan, isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahinatnan ng isang kwento na maaaring malungkot o masaya. Sa pagbibigay ng wakas, ay nag-iiwan ka sa mga mamabasa ng inspirasyon at kapupulutan ng aral na magiging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Dapat na unawaing mabuti ang binasang kwento upang magamit ito bilang batayan sa pagbibigay ng wakas nito. Basahin ang kwento at lapatan ito ng panibagong wakas. Ibahagi ito sa iyong katabi. Inutusan si Andoy ng kanyang nanay para bumili ng kanilang ulam sa pamilihan. Medyo malayo ang palengke sa kanilang bahay kaya siya ay maagang umalis. Pagdating sa palengke ay agad niyang binili ang mga ibinili ng kanyang ina.
Pagkatapos na masigurong nabili niya ang lahat ng dapat bilihin, ay agad siyang naglakad pauwi ng bahay. Sa kanyang paglalakad, ay nakakita siya ng isang matandang nakahiga sa gilid ng kalsada. Humihingi ito ng tulong at nagpapahatid sa kanilang bahay. Kahit kitang-kita niyang hinang-hina ang matanda at talagang nangangailangan ng tulong, ay minabuti niyang huwag itong tulungan at nagkunwaring walang nakita at narinig. Naalala niya ang sabi ng kanyang ina na huwag makipag-usap sa mga di niya kakilala at umuwi din agad para mailuto na ang kanilang kakainin sa araw na iyon. Pagdating ng bahay, ibinigay niya ang pinamili sa kanyang nanay at nagluto na agad ito ng kanilang kakainin. Pagkatapos maluto, tinulungan niya ang kanyang ina na maghain at sabay-sabay silang kumain. Basahin ang kwento at alamin kung ano ang magiging wakas. May tatlong magkakaibigan na sina Jill, Francis at Carl. Lagi silang magkakasama. Isang araw ay naisipan nilang pumunta sa opisina ng kanilang punong guro na walang paalam at habang sila ay nasa loob, ay natabig ni Carl ang paboritong flower vase ng kanilang punong guro. Ano kaya ang maaaring maging wakas ng kwento? Lapatan ng iba pang wakas ang kwentong ito. Isulat ito sa sagutang papel. Sagutin ang nakalahad sa bilang 3, 2 at 1. Sa 3, bagay na dapat ay alam ko sa pagbibigay ng wakas sa kwento. Sa pangalawa, mabuting aral na aking napulot buhat sa kwento. At sa una, tanong na gusto kong ipahayag tungkol sa aming napag-aralan. Ngayon, ibigay ang angkop na wakas ng bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Balikan ang kwentong Ang Langgam at ang Tipaklong. Lapatan ito ng 3 posibleng wakas ng kwento. Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 4. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto gamit ang pang-angkop. Pangatlo, natutukoy ang salitang ugat ng mga natutuhang salita na high frequency o madalas gamitin. Pang-apat, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Panglima, na isusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. At pang-anim, nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Mga bata, sa araw na ito ay kakanta at sasayaw tayo sa himig ng Kung Ikaw ay Masaya. Nagustuhan ba ninyo ang pagkanta at pagsayaw kasabay ng awitin? Ano ang dapat gawin kung ikaw ay masaya ayon sa awitin? Ikaw, ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay masaya? Ano ang mga salitang kilos na nabanggit sa awitin? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words na ang, nang, na, ni, sa, at ay na ginagamit sa kwentong Ang Kalabaw at ang Kabayo. Pagkatapos ay bumuo ng mga pangungusap gamit ang iba pang mga salita na madalas gamitin sa pagbuo ng mga pangungusap na may sanhi at bunga, katulad ng dahil, kasi, sapagkat, palibhasa,
kaya at kung kaya. Mahalagang makita kung paano at saan ito ginagamit upang mas mabilis matukoy kung ano ang sanhi o bunga ng isang pangyayari sa isang pangungusap. Ngayon ay basahin ang kwentong Ang Batang May K. Matapos ang pagbasa ay sagutin ang pamprosesong tanong. Ang Batang May K. Maagang naulila ang batang si Christine. Namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang kaya siya ay kinupkop ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Hindi pa siya nagtatagal sa DSWD ay may mag-asawang dumating at nais na siya ay ampunin. Inayos kaagad ang kanyang mga papel at hindi nagtagal, siya ay nakauwi na sa bahay ni na Ginoo at Ginang Robles. Itinuring siyang tunay na anak. Inalagaan siya ng maayos. Pinapasok sa magandang eskwelahan. At higit sa lahat, binigyan siya ng isang mapagmahal na pamilya at pangalang Christine Robles. Mga bata, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang nangyari kay Christine? Sino ang nag-alaga sa kanya pagkatapos namatay ng kanyang mga magulang? Anong mga karapatan ang ibinigay sa kanya ni Ginoo at Ginang Robles? At ano ang pagpapakahulugang maaari mong ibigay sa pamagat nito na ang batang may K? Ilahad ito sa klase. Suriin ang mga pangungusap batay sa kwentong Ang Batang May K. Balikan natin ang napag-aralan tungkol sa sanhi at bunga. Tukuyin kung ano ang sanhi at bunga sa sumusunod na pangungusap. Una, namatay ang mga magulang ni Christine kaya siya ay pansamantalang inalagaan ng Department of Social Welfare and Development. Pangalawa, inampon nila Ginoo at Ginang Robles si Christine sapagkat wala silang anak. Pangatlo, sumama si Christine sa mga nag-ampon sa kanya dahil gusto niyang magkaroon muli ng pamilyang mag-aalaga sa kanya. Madali bang natukoy kung alin ang sanhi at bunga? Ano ang mga palatandaan na nakita ninyo sa mga pangungusap? Ang mga salitang ginamit sa pangungusap katulad ng kaya, kasi, sapagkat, at dahil ay mga susing salita upang madaling matukoy kung ano ang sanhi at ang bunga. Ang tawag sa mga salitang ito ay pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o pangungusap. Ang mga salitang katulad ng sapagkat, dahil, kasi ay mga salitang inilalagay sa unahan ng parirala o pangungusap na tumutukoy sa sanhi at bunga. Sa isang banda naman, ang mga salita naman ay maaaring magpahayag ng kilos o galaw. Mahalaga ang mga salitang ito sa isang pangungusap dahil ito ang nagbibigay ng kilos o galaw. Ito ay ang mga salitang ugat na maaaring dagdagan ng panlapi sa unahan, gitna o hulihan upang magbigay ng bagong kahulugan. Halimbawa, ulan. Ito ay maaaring maging umulan, umuulan, o uulan. Sa lundag naman, ito ay maaaring lumundag, lumulundag, o lulundag. Ngayon mga bata, punan ng tamang pangatnig na kaya, dahil, kasi, sapagkat, ang patlang upang mabuo ang mga pangungusap.
Bumuo ng maikling kwento kung paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong bayan. Ibahagi ito sa iyong kapareha. Makinig ng mabuti sa kwentong ibabahagi ng iyong kamag-aral at pumalakpak sa tuwing makakarinig ng salitang kilos. Ngayon naman, naisulat ang salitang ugat ng mga salitang kilos sa bawat bilang. Hango ang mga kilos sa kwentong Ang Kalabaw at Ang Kabayo. At gamitin sa pangungusap ang mga salitang nasa bilang 1 hanggang 5. Ngayon naman mga bata, kompletuhin ang sumusunod. Piliin mula sa loob ng panaklong ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Gamit ang mga larawan na nagpapakita ng kilos, sabihin kung ano pang mga karapatan ang sumusunod. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!